Tapos na? Opo, opo. Ako naman ang mag-deliver. I-timer na po natin. Okay, time. Ikaw naman ang mag-time. Opo, sige. Okay, timer starts now po. Okay. Sa Quran, sabi ng Quran chapter 4 verse 1, verse 157, wa qawlihim innal qatal masiha isa ibn Maryama Rasulullah. Wa ma katalu wa ma salabu. Ang si Jesus Christ, son of Mary, wala siya napako at wala siya namatay. Sa mga Muslim, enough na po ito. Pero nandito tayo sa debate, mayroong Bible, okay? So si Jesus Christ, according to the Bible, yung critical juncture, ay iniwanan siya sa kanyang mga disipulo. All of them were forsook him and fled. At I'm asking about prophecy, ay nangyayari. Marami hong hindi nangyayari na si Kristo. Sabi niya, pagdating niya, ang mga bituin daw ay mga laglag, mga hulog yung mga bituin. And the Son of Man, paano ang bituin? Ang bituin, according to the science, compare ang size sa Earth to the star, walang-wala. Liit-liit ng mundo natin. Paano kung bagbagsak ang bituin dito? And the stars will fall down and Jesus will come and then this generation will not pass away. Concept and explanation, you can explain and whatever concept you want, you can do. But sa debate ho, ang ating basehan ay kung ano ho ang mabasa. Ang mabasa ho natin dito mga kapatid, na si Jesus Christ naghingi ng saklulo. Si Jesus Christ humingi ng saklulo. At ang Bible nagsasabi na the prayer of the righteous is heard by God. Knock and you'll be opened. Sabi ko nga, sino ba ang magdasal, maghingi ng tinapay, bigyan ng bato, maghingi ng isda, bigyan ng ahas. Sabi ni Jesu Cristo. Si Jesus Christ ay humihingi siya ng saklolo at nagdarasal siya. At ang Biblia, nagpapatunay na ang Biblia na si Jesu Cristo ay hindi siya namatay. Basahin ko sa Hebrews chapter 5 verse 7, sabi dito, noong si Jesus ay namumuhay parito sa lupa, siya ay nanalangin at lumuluhang nakikiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan at dininig siya ng Diyos dahil sa lubusan niyang akong baba. Dinidig. Sa English dito, he was saved from death and his prayer was heard and he was saved from death. Very clear ang Biblia. Kung mayroon mang sinasabi si Kristo na pako, namatay, at dito naman, sinasabi mismo sa Hebrews chapter 5 verse 7 na ang kanyang pagdarasal ay dininig at disable him to save him from death. Sabi ng Biblia. Okay. Knock and you will be open. Ayon sa Biblia, Matthew 7 verse 7. Humingi kayo at kayo bibigyan. Humahanap kayo at kayo makakatagpo. Kumakatok kayo at kayo pagabubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Si Kristo ay nangangatok at nagdarasal at humihingi ng saklolo. At very clear na ang Hebrews chapter 5, he was heard and was able him to save him from death. Kung mayroon mang nagkakontradikto, this is not my problem anymore. Dito, problema na ito sa Biblia. Okay. The prayer of the righteous, according to 1 Peter 3 verse 12, and of the prayer of the righteous, didinggin ng Panginoon at ang kanilang panalangin ay kanyang pinapakinggan. Ngunit ang masasama ay kanyang sinasalungat. Papakinggan daw, sasagutin ng Panginoon ang pagdarasal ng isang matuwid. 1 Peter chapter 3 verse 12. And the resurrection, there were mga tao sa kapanahonan ni Jesus Christ at nagtatanong nga kung sa panahon na babubuhay, tapos mayroong 7 brothers nag-asawa sa isang babae at doon niya sa resurrection sa heaven, sinong mag-asawa sa kanya? Sabi ni Jesus Christ, wala kayong paniniwala.
when you will be resurrected, you will be in heaven, you will be like angels. At ano ba ang angels? Anong mga angels? You will be like angel, you will not marry anymore. And angels, what are angels? According to the Bible, Hebrews chapter 1, verse 14, the angels are ministering spirits. The angels are spirits. Mga espiritu pala ang anghel. Si Jesus mismo nagsabi. At yung dito, dagdag pa, si Jesucristo, mayroon, hindi siya, yung nabuhay na siya, hindi siya angel or hindi siya spirit. Then once you die, very clear ang Biblia nagsasabi in 1 Corinthians chapter 15 down to 44, what it is sown in physical body and it will be raised in spiritual body. Spiritual body. Okay. So si Jesucristo, Lucas 24, versikulo 39, sabi niya, behold my hands and my feet, that it is I, handle me and see, for the spirit hath no flesh and bones. Pero ako mayroon. Sinabi sa Biblia, pag namatay raw, ililibing ka sa physical body and you will be resurrected in the spiritual body. If you explain, this is your explanation, Pastor. But what is written is, kung mamatay, ilibing daw, physical body, once you are resurrected, you will become a spiritual body. Spiritual body. Okay. Dito naman, dagdag sa Biblia, according to the Bible, in the resurrection, sa Biblia, in 2 Timothy chapter 2, verse 8, remember that Jesus Christ, the seed of David, was raised from the dead according to my gospel. Si Paul ang nagsabi, according to my gospel. Na si Jesus daw nabuhay muli, hindi pala according to Jesus Christ. At si Jesus Christ, sa Biblia, kung babasahin mo mga kapatid, ay marami hong nagpapatunay na siya ay hindi talaga naipako sa cross. Bakit? Sabi niya, Matthew chapter 12 verse 38 to 40. Then the Pharisees came to Jesus Christ and asked, give us the sign. And Jesus replied and said, why you are seeking a sign? There shall no sign be given unto you, except like unto Jonah. For Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the whale, so shall be the Son of Man, shall be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Nga, bigyan nila niya example, gaya kan Jonah. Nga si Jonah ay akala ng mga tao ay patay, pero pala buhay. 3 days and 3 nights. Pero kung bibilangin mo sa Biblia, ilang araw si Jesucristo namatay? Ang tanong, if Jesus really died, sino ang nagsisinungaling? Si Jesus ang nagsisinungaling? Nga ang kanyang miracle like into Jonah? Jonah was 3 days and 3 nights in the heart of the earth. 3 days and 3 nights in the whale's belly. So shall be the Son of Man, shall be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Binigyan niyang example like Jonah. Nang ibig sabihin, hindi siya mamatay. Kung namatay si Jesucristo, ang tanong ngayon, sino ngayon ang nagsisinungaling? Si Jesucristo? Or yung sabi nila nga si Jesucristo raw ay namatay? Ang tanong ngayon, kung namatay si Jesucristo, 3 days and 3 nights ba? Bilangin nga natin mga kapatid, ilang araw siya sa libingan. Nilibing siya ng Friday. Nabuhay siya early dawn of Sunday. Early dawn of Sunday. 3 days and 3 nights. Pag nilibing siya sa Friday, granted Friday nilibing siya, Friday 1 day. Okay? Friday 1 day. Saturday 2 days. Sunday 3 days. It should be 3 days, tapos Friday night or Friday night, Saturday night, dalawang gabi at 3 araw. Granting na si Jesucristo ay nandoon sa libingan, 3 araw lang. Wala na nga siya nakaabot ng linggo eh. Kasi Biyernes, Sabado, tagpunta lang early dawn of Sunday, wala nang katawan ni Jesucristo. Paano na 3 days and 3 nights? Sinong nagsisinungaling ngayon? How you count na Jesus Christ 3 days and 3 nights kung siya ay nilibing sa Friday? How do you calculate? How you summarize nga? Aywan ko si Mr. Einstein kung maka-compute nito nga si Jesus Christ 3 days and 3 nights in the belly, in the heart of the earth. Yan po mga kapatid. Ang motibo nito, bakit ba nga talagang pinipilit na si Jesucristo ay talagang namatay at nabuhay muli dahil sa mga prophecy. Prophecy naman, marami namang prophecy nga hindi natutupad eh.
Eh tinanong ko, nandoon daw sa Isaiah, nandyan ba ang pangalan ni Kristo sa Isaiah? Ay wala. Why you are using Isaiah referring to Jesus Christ that in fact, wala naman palang nasulat na Jesus Christ sa Isaiah. At kung si Kristo ay namatay, sinabi niyang namatay, ako at ako'y nabuhay muli, ay ang tanong ngayon, bakit siya ay may buto at may laman? Nga ang sabi ni Kristo, nga ang tao ay mamatay at mabuhay muli, maging anghel. Ang anghel walang buto, walang laman. That's why nga sila ni Thomas ay natakot sila. Natakot siya dahil they were thinking that they were see the had seen the Holy Ghost or the Ghost himself, yung spirito ni Kristo. Pero wala. Sabi ni Kristo, kung meron kayo, natatakot kayo, nagdududa kayo, touch me my hands and my feet, for I am, ako ito. I have bones and I have flesh. And a spirit, at sinabi niya. Dahil ang mga tao, nag-isip talaga nga si Kristo ay namatay at nabuhay muli. Herse, dahil wala ho dito si Marcos, si Lucas, si Juan, wala ho dito. According to Mark chapter 14, verse 50, when the disciples of Jesus came and with the enemy of Jesus Christ, they were all forsook him and fled. Tinakasan, iniwanan, abandon nila si Kristo. How many minutes, Pastor? 3 minutes po, 3 minutes. Okay. So how come? Ang mga witnesses from Herse. Si Lucas from Herse. Si Marcos from Herse. Bakit? Wala sila doon eh. Sa pagkamatay ni Kristo, wala doon si Marcos, wala doon si Lucas, walang disipulo dahil according to the Bible, they were all forsook him and fled. Paano maging witnesses sila? Masabi nila si Kristo ay itong sinasabi ni Kristo, the last appearance of Jesus Christ. Kung titingnan mo nga ang Biblia, the last appearance of Jesus Christ, sa Mateo, Eloi, Eloi. Sa Marcos, Eloi, Eloi. Sa Mateo, Eli, Eli. Kung titingnan mo naman sa Lucas, sinasabi naman my Father. Sa Juan naman, it is finished. The last appearances of Jesus Christ. Pareho ba? Eh hindi pareho. So ang totoo dito, they were only listening from hearsay. At prophecy at sinasabi sa future, may possibility nga hindi mangyayari. At si Kristo mismo nang yayari nga nagsabi siya mismo nga darating siya, itong generasyon na ito will not pass away until He will come. Pero nangyayari po nga si Kristo ay dumating si Kristo, sabi ng aking katunggali, dumating raw, pero I don't know kung dumating, third time na, kung dumating si Kristo. Second coming of Jesus Christ, at mayroon pa balang third coming of Jesus Christ. Nakakontradict. Dahil according to din, final, ang second coming of Jesus Christ is final. So, ang atin dito mga kapatid, pagpapatunay nga si Kristo ay hindi namatay due to the contradictions or on prophecy of Jesus Christ nga sinasabi niya, evil and adulterous generation. You are seeking after a sign, there will be no sign be given into you except like unto Jonah. For Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the whale, so shall be the Son of Man, shall be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Si Jonah buhay, akala ng mga tao patay. Kung si Kristo ay patay, akala ng mga tao ay patay, at siya talaga ay totoo nga patay, then ang prediction ni Jesus Christ to Jonah ay mali. Sino nagkakamali? Mga tao nga akala nila talagang patay si Kristo, or si Kristo nagsasabi na hindi siya namatay kagaya ni Jonah. So dito lang ako magtapos. Maraming salamat. Subhanakallah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.